Bawal na po sa mga magulang laging bantayan ang inyong mga anak. Isang 14 na buwang gulang na sanggol sa Shandong Province sa bansang China ang aksidenteng natusok ng chopstick sa ilong at ito'y tumago sa utak. Ang kwento ng ina ng bata, naglalaro ang kanyang anak ng chopsticks nang bigla itong bumagsak at umiyak. Nakita na lang niyang nakatusok sa ilong ng bata ang isang chopsticks. Bumiyahe pa ang mag-ina patungong Beijing para maipagamot ang bata. Dahang-dahang inalis ng mga doktor ang chopstick mula sa ilong ng bata. Isang maling galaw lang daw, pwedeng maparalisa ang bata o tuluyan itong mamatay. Ligtas na ngayon ang bata at nagpapagaling na lang sa ospital. Mga kapuso, hindi lang po mga deboto ng Poong Nazareno ang dumagsa dito sa may Quirino Grandstand ngayong araw na ito. Katulad po doon sa may simbahan ng Quiapo, doon sa may Plaza Miranda, dumagsa rin dito ang mga negosyante, mapabata man o matanda. Nariyan po yung mga nagtitinda ng mga panyo, taong-taong po ganyan, no? Yung mga face towel na may mukha ng Poong Nazareno. Hindi rin po mawawala yung mga nagtitinda yan ng sampagita. At nakasilid pa sa lagayang may yelo ang sampagita para hindi agad mamukadkad. At bukod dyan, may nagtitindiran po ng mga keychain. Kakaiba po yan, mga kapuso. Pwede nyo ilagay yan sa mga cellphone ninyo. Naabutan din po namin, mga kapuso, ang isang lalaki na sa kabila ng kanyang kapansanan ay kasama rin sa paggawa ng mga keychain at sa paglako ng mga yan dito po sa may Quirino Grandstand. Iba-iba po ang presyo niyan. Yan, doble yan 25 pesos. Yung single kung tawagin ay 15 hanggang 20 pesos, mga kapuso. Samantala, ayan po yung nagtitinda, kasama niya po yung lalaki na kapansanan na siya mismo gumagawa at dito mismo sa Luneta ginagawa yung mga keychain na yan, mga kapuso. Samantala, pakikita po ulit namin sa inyo ang pila po, mga kapuso, dito sa tapat ng Quirino Grandstand hanggang papasok dun sa likod. Ito po yung pahalik. Nagumpisa po yan, isang pila lang. Ngayon, malatatlo na. At yan po ay bahagi pa lamang ng pila hanggang doon yan. Nakikita nyo yan. Diyan po, nakikita nyo yung mga tao doon sa bandang likod. Hanggang sa likod po nung ilon na yan o trapal na may litrato po ng Nazareno. Ayan na po yung poon, mga kapuso. Yung mga taong nakita nyo nakapila, dumadaan po sila sa likod niyan. Bahagi po nung krus ay nakalabas doon sa likod, pati na po yung paa ng Nazareno. Yun po ang bukas para sa pahalik ng mga deboto. At sinasabi po namin, tulad kanina, mula alas 6 kaninang umaga nang inumpisa ng pahalik, hanggang ngayon, walang patid po ang pila ng mga tao. Samantala, isa iba namang balita, isang ginang ang nagsampa ng reklamo laban sa kanyang asawang Norwegian. Ayon sa ginang, inilagay ng asawa niya sa internet ang kanilang sex video. Matapos siyang itong hiwalayan. Si Emil Subangay, naka-alerto 24 eksklusibo. Umuwi siya dun sa unang babae. Pinakasalan at higit isang taon din na pinakasamahan ni Jean, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang asawang Norwegian national na itago natin sa pangalang Bob. Hindi nagkaanak pero nagsama ng higit sa isang taon ang mag-asawa dito sa Maynila. Nito lamang nakalipas na linggo, nagpasya si Jean na hiwalayan ang dayuhan niyang asawa dahil hindi na raw niya matiis ang pang-abuso at pananakit nito. May galit po siya sa akin dahil inayawan ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi kita kayang pagkatiwalaan, hindi na kita kayang pakasamahan. Minura-mura niya ako. Sabi niya, if evil, you will pay for what you have done to my life. You make my life like a hell. Hindi raw matanggap ng foreigner na siya'y nakipaghiwalay. At bilang ganti, inilagay raw ni Bob sa isang website sa internet ang ilan sa mga larawan niyang nakahubot-hubad. Pakiramdam ng biktima, lalo pang naapakan ang pagkatao niya nang pati ang mga sex video nilang mag-asawa ay pinost ng hiniwalayan niyang asawa. Sabi ni Jean, aalisin daw ito ng kanyang asawa sa internet sa oras na si Jean ay makipagbalikan na. Ang masakla pa ngayon, humihingi rin daw ng ₱250,000 ang dayuhan sa Pinay na biktima. Lumapit si Jean sa tanggapan ng NBI Anti-Fraud and Computer Crimes Division. Kinuna na ng statement ang biktima at lumilitaw sa inisyal na pagsisiyasat na nasa Norway na ang inireklamong si Bob. Lalapit din sa Public Attorney's Office si Jean para sa kasong ito. Sakaling matuloy ang reklamo, kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang isasampa sa Norwegian National. Walang balak ang biktima na maghabol o makakuha ng danyo sa dati niyang asawa.
Nais lamang niyang maalis ang kanyang mga video at larawan sa internet na anyay isang malinaw na pambabastos upang muling harapin ang kinabukasan at makapaghanap buhay muli. Gusto ko po kasing humingi ng tulong para maitigil din yung mga gawain ng mga foreigner na nag-aabuso sa mga Pilipino. Kagaya ko, kasal ako sa Norwegian, pero hindi nire-respeto yung mga Pilipina. Para sa mga babaeng biktimang tulad ni Jean na may nakapost na malalaswa nilang video o litrato sa internet ng walang pahintulot, maaari daw sulatan o i-contact ang website para ipatanggal ang video o litrato. Sa mga nakaraang kasong hinawakan ng NBI, karaniwan naman daw tinatanggal ng mga website ang mga malalaswang litrato. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.